Mga kapatid, ang pamagat ko ng ating pag-uusapan ko ngayon ay kung magkasala ang isang kapatid. Ito ay parang series lang po nung nakaraan natin topic. Sabi po sa verse 15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit, sa verse 16, ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawa upang ang lahat na pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Sa verse po na ito, sinasabi kung ano ang ating gagawin kung ang ating kapatid ay nagkasala sa atin. Ito po ay turo ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ating pong matutuhan at mapupulutan ng aral. Sino ba ang tao na gusto niya siya may kaaway? Kung mayroong nang umaaway sa kanya. Halos lahat naman ng tao gustong mabuhay ng pagkakaisa, nabubuhay na may kapayapaan. At kung ikaw ay may kaaway, sa ayaw mo sa gusto mo, ay isipin mo ito. Kung minsan may nagbibigay pa ito sa iyo ng stress. Nagkaka-stress tayo pag mayroong mga nagkakasamaan tayo ng loob. Mainam talaga na mamuhay sa kapayapaan, pagkakaisa, lalo na po rito sa loob ng iglesia. Para tayo ay mamuhay ng malaya, at ito ang sinasabi ni Jesus, ano ang dapat natin gawin kung ang kapatid natin sa pananampalataya ay nagkasala sa atin o sa ibang tao. Puntahan mo siya sa bahay nila kung saan siya pwedeng makipag-usap. Huwag mo siyang iwasan. Dahil sabi nga po kanina, ang tao talagang may kaaway, lumiliit ang mundo nito. Siyempre, umiiwas kaya lumiliit ang mundo nito. Umiiwas tayo sa iba tayo dumadaan. Ngunit dahil tayo naliliwanagan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay nagkusang makipag-ayos at tayo ang unang makikipag-usap sa Kanya. Ang hirap po sa panahon ngayon, pag nagkasala ang isang kapatid, ipopost sa Facebook. Nagpaparinig sa Facebook. Post dito, post doon. Kung ano-anong sinasabi, madalas nagpaparinig, naghahanap ng kakampi. Kahit marami tao tuloy na dadamay, nagkakagulo. Mas mainam kayong dalawa lamang. At bago kayo mag-usap, kailangan handa ang ating puso. Kasi kapag hindi handa ang iyong puso, pwede ka magalit at baka naman ikaw ang magkasala. Kapag kinakausap mo ang isang tao, nagkasala sa iyo, kailangan mahinahon ka. Mapagpakumbaba tayo. Sa pagsasalita, mahinahon tayo sa pagsasalita, ipakita mo na mahalaga sila sa iyo. At nais mo maging maayos kayo. Dahil sabi nga sa verse 6, kapag nakinig siya sa iyo, na ibabalik mo na yung pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw siyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa, dalawang tao upang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan o dalawa sa tatlong saksi. Ibig sabihin, may makakarinig na sa mga pag-usapan natin, sa pag-usapan nyo, para wala na siya magtatanggi. Para hindi na siya makakapagsinungaling. Dahil mayroon siya mayroong saksi sa kanya na yan ang sinabi niya. Ang iglesia ay pinuno at katuwang at paglilingkod. Kaya kung ikaw man ay nakaranas ng problema, isang halimbawa na po rito ang pagkakaroon at di pagkakaunawaan at sa pagitan ng miyembro at ng iglesia. Kaya hayaan natin na ito'y ayusin. Napakatalino na po ng ating Panginoon. Kaya nga ito isinulat niya dahil alam niya kung ano ang mangyayari sa loob ng iglesia. Dahil hindi naman po tayo perfecto Kaya alam niya kasi na magmisan may hindi pagkakaunawaan ang bawat isa. Kaya ang ginawa niya, isinulat niya ito para maging aral sa atin. Para may matutunan po tayo. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon Hesus.
Kasama natin si Lord. Kaya kung ano man po ang ating mga iniisip na aayusin, mga problema po natin, pagkasama natin ang Panginoon, hindi po tayo pababayaan niya. Alam kong maaayos po ito, magkakaroon po ng solusyon. Dahil sabi mo nga po, kung ano man problema, may solusyon. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng problema kung hindi natin kaya. Dahil alam ni Lord, yung problema yan, kayang-kaya mo yan. Kaya kung ibinigay sa iyo yan para maging matibay ka, maging matibay ang paninindigan mo at pananampalataya mo sa Kanya. Kaya kailangan lang lagi ay kasama natin, yun lagi ang ating pundasyon, ang ating Panginoong Hesus. Kasi maski man sa loob ng tahanan, kailangan po ang pundasyon ng ating Panginoon. Kasi nga po, pag walang Panginoon sa loob ng tahanan, magulo. Ibang-iba na po ang buhay natin sa mundong to. Dahil kung noon at dati nating pagkatao, ang paniniwala natin ay kung nagkasala ito ay atin ay hindi babatiin. O kaya naman, hindi kita patatawarin. Ngunit malinaw ang sinasabi sa Biblia na hindi lamang nagkasala ang siyang gagawa ng paraan upang magkaayos sa'yo. Subalit, ang nakagawa rin ng kasalanan ay siya mismong pupunta sa kanyang kapatiran na nakagawa ng mali sa kanya. At siya ang makipag-usap din. Pwede natin sabihin na baliktad. Baliktad po. Bilang mananampalataya, maski mabaliktad yun. Ang aral po kasi doon, maski hindi po tayo ang nagkamali, dahil tayo anak ng Diyos. Alam natin ang tama. Tayo na lang ang magpakumbaba. Tayo ang lalapit sa Kanya. Bagamat mahirap minsan Minsan naisip mo, siya naman ang mali. Bakit naman ako pupunta? Ako na nga ang gagawa ng kasalanan, ako ba ang makikipag-ayos? Ikaw may kasalanan, dapat lang na ikaw makipag-ayos. Pero hindi po ito patungkol sa kasalanan. Hindi patungkol sa atin, ito ay patungkol kay Jesucristo kung paano tayo itinuloy ng Diyos at pinapaging banal. Tayo po ang unang kikilos, magpapakita ng pagmamahal na itinuro ni Jesucristo sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. At kung tayo naman po ay nakagawa ng kasalanan, ay ganoon din po ang dapat natin.